Hello mga kasenyor, today is another big day adventure dito sa Romblon as we travel by speedboat to another major island of Romblon, to Tablas Island. As we continue our exploration of the attractions of Romblon, we will be visiting the Look Fish Sanctuary. Pupunta din tayo sa Binukot Beach at pupunta tayo sa mga mountain peaks ng Tablas Island. Kaya tara, samahan nyo na ako as we continue exploring the hidden wonders of Romblon. Let's go! Okay, we have to say goodbye to Horizon Hotel, our home for 3 days. Very nice stay sa Horizon. Ngayon, papunta na kami sa port and then we're going to Tablas. Libuhin tayo sa port and we're taking the speedboat to Tablas Island. Kapag siguro walang alon, we can be there in 30 minutes. Otherwise, mga 45 minutes. Pero pag yung mga nakikita sa likod, yun yung mga public boats, mga 1 oras yan. Yan pa rin talaga na Romblon, no? Yan yung minilakit natin kahapon. Kita yan dito. Namimili pa rin ang ating mga kasama bago tayo umalis. Yan, ganda ng mga bags, oh. Ay, sorry po. Yan, ang mga bags made from Romblon. Sa terminal para makapag-relax po tayo, ha? Gandang terminal, no? That is the replica of Australian Sydney Opera House. Wow! And we have also a design like Hollywood, the San Agustin sign. Wherein you can see during night time, may ilaw po yan. Hindi kayo maliligaw pag papunta kayo ng isla ng San Agustin. Okay. Well, ito Hollywood at opera house na. Opera house. Ang lakas maka-opera. And we are Alright, dito sa Agustin. And then punta muna tayo sa port terminal nila. Nakugis sa Sydney Opera House. Agustin. Yes, dito sa terminal.
makikita yung sa taas yung may signage ng Hollywood, parang Hollywood sign na San Agustin. Hollywood-esque. Hollywood-esque. Welcome to San Agustin. Very nice view. Bakit na tayo sa bundok pero may natin sa dagat? Parang Batanes, oh. Yan magawa dito. Tayo sa loob town proper 2.8 kilometers. So dito na kami sa bayan ng Looc. Yung sa Rating Plaza nila. Ito yung munisipyo nila. Ito ang kanilang simbahan ng St. Joseph. Diyan tayo sasakay papunta sa Sanctuary. Punta na tayo sa Looc Fisher Port. Fish Sanctuary. Dito ang registration at mga light test. Entry is 200 per person and special trip per 500. Papunta na tayo sa Fish Sanctuary. Yung may lighthouse na yun sa gitna. Yun ang Fish Sanctuary. And then from here, bawal lumapit ang mga boat dito. Bawal mag-fishing sila. May certain area lang yung pwede sila mag-fishing. Sakayan ng boat papunta sa Fish Sanctuary. Ito yung nasa dulo doon sa may lighthouse na ito tayo pupunta. Hindi pa tayo ng bansa doon. So let's go. Welcome to
municipality. We'll be heading to the Marine Protected Area Fish Sanctuary. The fish sanctuary itself was established on 1999 for the purpose of protecting the marine ecosystem of Looc, where the Looc name came from. It's an Unhan word, local dialect, meaning bay. If you can see, bay po. If you can see, it's a inclusion, parang it's an area where two municipalities surrounds the marine protected areas, Santa Fe and Looc. Actually, the whole island itself, the whole municipalities and the bay itself is considered as a fishing municipality. Most of the livelihood are coming from different barangays. So, later on, you'll probably see the two fish sanctuary. Before, it was only one. Because of the tourist influx, they added additional floating cottages. Just landed dito at nandito na yung lumalapit parang sabi nga, sinusundan siya yung ano. May pagkain po ba kaya? Hello, welcome to Looc Sanctuary at bababa dito. Hopefully gatin ang isla natin pa. Disappointed sila, wala silang mapala sa tao. Medyo pinamuyatan na ayaw ng sinabi ng mga ito. Good morning. Morning, sir. Jonas De Vega. De La Vega po. De La Vega, tourism staff dito sa Looc. Can you please tell us anong mga rates dito pagpunta kayo dito sa fish feeding area natin?
Kung kayo po ay pupunta sa Look Fish Sanctuary, ang entrance fee po natin ay kapag nanlook nun po, 200. Discounted naman po kapag PWD, student at saka seniors po, 20%. Bale, yung babayaran lang po natin ay 160. Kapag ikaw naman po ay taga Look po mismo, ang babayaran lang po natin na entrance fee ay 150. Kapag discounted naman po ay 20%, bali 120 lang po yung babayaran natin ng mga estudyante, mga seniors at saka PWD po. Ano yung kasama na yung bangka pagpunta dito? Sa entrance fee po natin kasama na po doon yung bangka at saka life jacket po natin. Water activities po dito sa Look Fish Sanctuary ay kayaking, snorkeling at saka fish feeding po. Yung kayak po natin for rent po siya, 300. Snorkeling naman po ay 50. Sa pagkain naman po ng isda, yung inaalaw lang po namin para hindi ma-harm yung isda, kanin at saka feeds lang po yung inaalaw namin. Hindi po pwede, sir. Yung mga bawal lang po dito, alak at sigarilyo po. Lahat po ng pagkain pwede po. So anong oras yung pwedeng pumunta dito? From what time to what time? 8 a.m. po yung start hanggang alas 5 po ng hapon yung bukas ng Look Fish Sanctuary po, sir. So pwedeng isa o dalawa or big group pwedeng pumunta dito? Yes po, sir. Kapag isa o dalawa, we considered as a special trip po. Kapag tatlo po, balik po tayo sa regular rate. Kapag special trip po, pag sinabi po natin special trip, isa or dalawa, magdadagdag lang po ng additional 50 pesos each po. Kasi yung biyahe papunta dito is 5 to 7 minutes po, sir. Gamit yung bangka. At saka yung maximum time natin sa pagstay po dito ay 2 hours po. Hindi pwede mag-extend? Pwede po tayo mag-extend, additional bayad, charges po ulit yun. Opo. So, gano'n na katagal ditong sanctuary na ito? Actually, nag-start siya year 1996, pero nag-open siya publicly na pinapasukan na po ng turista year 2000 na po. Kasi Yes po, sir. nakita namin na parang buhay na yung mga islang natin. Makikita po natin dito ang samut-saring klase ng isda, different types of corals po. Kung tayo po ay gagamit ng snorkeling, marami po tayong nakikita sa baba. Meron ba mga dito si turtle? Paminsan-minsan po, kung siguro po ay mga September or November, usually maraming turtles na dumadaan po dito. Maraming salamat at Thank you po. dinala mo dito sa Fish Aquarium. Maraming salamat din po na inyo pong napili ang Look Fish Sanctuary upang inyo pong bisitahin. Salamat din po. Maraming ulo, baby. Kami luwang ba kayo? Tayo sa Tan Case Resto Bar. Nasa gitna ng mangrove forest. So sana seafood. Seafood tayo. Yan o, mangrove o. Sitio Ginhawan, Look Romblon. Let's go. Yun o, seafood. Ano yung serve sa atin? Mga sariwang hipon. Dito ba huli yan? Ano to? Uy, bagong saing. Mainit-init. At gutom na gutom ang mga tao. Yan ang ating lunch. Halo-halo pa dito. So right dito sa Bonbon and we are at Placid Waters Beach. Mga cottages. Ito yung nakapunta na ako dito.
So another beach destination dito sa Metablas. Binukot, mahabang white sand beach. Oh. Ang linyaw ng tubig. Asul na asul. Oh. Oo. Sa mga maghahanap ng mga pupuntahan, itong hanapin nyo sa Metablas. Ang Binukot Beach. Mahaba siya. Merong maliit na isa sa likod. At maligid siya. Parang nasa tulog siya. Maraming advantages. We are on an elevation of 185 meters above sea level at naandito sa napakagandang view na tinatawag niyang Talamban Viewpoint. Yan o. Mukhang ito yung paborito na pasyalan ng mga taga-Tablas. Kaya tara, puntahan natin ng yan. Malamig. Yan. Yung kalsada. Dito natin. Sarap ng bukod habang pinapanood natin ang napakagandang view dito sa may Santa Maria. According sa map, nandito tayo sa tinatawag na Talamban View Deck. Yan o. And very soon this road will connect to Ojongan. So imagine nyo in the future, hindi mo na kailangang umikot ng malayo. At kayo ay makakarating na sa Ojongan. Diba? Hello mga kasama natin si Engineer. Si Engineer, pakilala ka muna. Engineer Ramel Fabon po, Designated Municipal Tourism Officer po ng Bayan ng Santa Maria. Nasaan po tayo, Engineer? Ngayon po, nandito tayo sa Talamban View Deck na kung saan dito po mismo sa Bayan ng Santa Maria or Sitio Talamban, Barangay San Isidro, Santa Maria, Romblon. Yung buwan, nasa likod natin, bundok. Yes po.
bundok na may kalsada. Itong daan po na ito ay tinatawag na East to West Road from Santa Maria papunta pong Odjongan. So kung ito po ay meron na lamang pong 3 kilometrong tinatapos at pasabol po ito from Santa Maria hanggang pong bayan ng Odjongan. At kung nakikita po natin sa aking likuran, ito po yung second highest peak dito po sa isla ng Tablas. Una po yung Mount Payao-Pao sa San Agustin, pangalawa po yung Triple Peak Mountain. Dito po sa so kaya pala, yes po, dito po sa Santa Maria. ibig sabihin pag nakumpleto itong kalsada nito, hindi na namin kailangang umikot pa sa baba Yes at pumunta, uakit ulit, papunta airport. Yes po. Kung gusto niyo po mismong pumunta diretso ng Odjongan, mula po airport sa bayan ng Alcantara, daan lang po kayo dito sa Santa Maria. 30 to 45 minutes na sa Odjongan na po kayo. Wow. Yeah, can you please tell us something about Santa Maria? Na-excite ako about your town. Ang bayan po ng Santa Maria is the 17th municipality in the province of Romblon. Kami po yung youngest municipality. Dating barangay mula po sa bayan ng San Agustin. Nabuo po ito noong panahon pa ni dating Pangulong Marcos. Kaya nga po ito ay tinawag na bayan ng Imelda. Ano po, opo, at nabago lamang po itong bayan ng Santa Maria pagkatapos ng 2 taon. So, mas kilala po ang bayan ito sa, syempre, sa farming at saka sa fishing na kasalukuyan pong ito yung ikinabubuhay ng amin pong mamamayan. Pero ngayon, malapit na siya maging makilala sa napakagandang Talamban Peak na emerging tourist destination dito sa Tablas. Kaya sana sa lahat po ng atin pong mga turista at nagnanais din po na mabisita po ang magandang lugar ng Talamban View Deck dito lamang po sa bayan ng Santa Maria. Welcome po kayo dito po sa aming probinsya. Nakikita ko mga ilaw. Yan ba sa gabi ilaw yan? Yes po, isa po iyan sa napakagandang tingnan dahil ito po ang nagsisilbing liwanag dito po sa lugar na ito. Powered po yan ng solar lights. At ito naman po nasa kalsada ay meron pong mga installed stud lights. Nagva-vary po yung ilaw nito from sa gilid po ay white, yung sa gitna po ay yellow, kaya distinct po ito sa other roads. Kaya kung makikita po natin at kung maabutan po natin mamaya, iilaw po ito mula po doon sa taas. Kitang-kita po natin yung ganda po ng kinang ng liwanag na dalam po nito ating mga stud lights powered po ng solar. Ayan po. So can you invite them to come and visit this place? Muli po sa lahat po ng ating mga manonood, welcome po kayo dito sa bayan ng Santa Maria, dito po sa Talamban View Deck. Kami po ay isa sa mga bayan kung saan very minimal po yung aming crime rates, kaya nasisigurado po namin na pag pumunta po kayo dito, safe po kayo. Nakikita nyo naman po, present may police visibility po tayo dito, kaya safe na safe po kayo dito at mag-enjoy po kayo dito sa Talamban View Deck, dito sa bayan ng Santa Maria. Maraming salamat, Engineer. Maraming salamat din po, sir. So punta na kayo dito mga ka-senior, at bisitahin ng magandang Talamban Peak dito sa may Santa Maria. We're bypassing a mountain. Elevation natin is already about 330 meters above sea level. Kilometer pa dito.
elevation natin, 385 meters above sea level. At nandito tayo sa San Agustin to San Andres Road, Mountain Road. At tingnan naman yung view, napakaganda. May ilaw pa yung kalsada, kaya ang ganda pala dito. Ang lamig ha? Ay nga, may ganito pala dito sa Romblon. Isang high elevated road na traversing the two towns of San Andres and San Agustin. Yan. Just arrived in Ojungan Harbor Chateau Hotel. Arriving at Harbor Chateau. Tayo. Arrive at our bamboo-inspired room. Ayan. Checking in at the airport. Pabalik na kami ng Manila. Hindi na pangin pa siya. Back to Manila from Tablac. Hello mga kasenyor, it's 3:30 in the morning and we're getting ready to go to the airport dahil medyo maaga yung flight natin. Nandito tayo sa Harbor Chateau and ito yung aming naging tahanan dito sa Ojungan. Our day 5 is, again, very hectic. Ang dami nating ginawa. We started very early sa Romblon Island and then we took a pass boat papunta sa Tablas, Baya, San Agustin. It took us only about 20 minutes. Alam, bilis natin sinakyan. Sa San Agustin, we were able to explore yung kanilang napakagandang terminal that was inspired by the Sydney Opera. After San Agustin, we traveled south, papunta sa Looc, kung saan pinuntahan namin ang Marine Sanctuary at nakita namin ng how well protected yung area at kung gaano karaming mga isda na nandoon lang sa sanctuary at nakikipaglaro sa mga bisita. From Looc, we had a very good seafood lunch sa malapit lang na lugar sa Looc. And then from there, pumunta naman kami sa Binocot Beach. Sa may Perol yata yun. Ang ganda rin ng beach na ito dahil nasa dulo siya ng parang peninsula at white sand magkabilang tabi at merong island. Parang island na konektado doon sa dulo. From Binocot, umakit naman kami sa road that will soon connect Santa Maria and Ojungan at ito tinatawag na Talamban View Deck. Ang ganda ng magiging future ng lugar na ito dahil nag-uumpisa ng magdatingan ng tao. Dahil from there, you can see a very nice view of Tablas Strait and Sibuyan Sea. At we were fortunate also to meet yung mayor ng Santa Maria. From there, umikot uli kami at binaybay namin yung bagong open din na kalsada from San Agustin to San Andres kung saan nakita natin ang sunrise doon sa may Kabaliwan Peak. And then nag-coast na kami papuntan sa Ojungan kung saan kami nagkaroon ng very relaxing dinner na may magaling na banda. Kaso kailangan namin matulog na maaga dahil nga kailangan natin malis para mag-check-in sa ating flight pabalik na Manila. So it has been a very nice 6 days of exploring Romblon. Marami tayong video ginawa. Make sure na panoorin nyo lahat ng video natin ginawa. With that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Until our next vlog and until our next adventure. See you soon!